Sino po dito ang masasabi niya na siya po ay nagagalak dahil narito siya ngayong umaga? Amen? Sino po nagagalak dito? Amen. Alam niyo po ang kasiyahan po natin, lalo na po pag tayo darating na yung linggo. Sino po yung pag darating yung linggo, excited ka na? Alam niyo po kung bakit? Kasi excited po din ng Diyos na tayo itagpuin ngayong umaga. Amen? Itagpuin sa pamamagitan ng kanyang salita. Sabi mo sa katabi mo, nagagalak ako na kasama kita ngayong umaga. Ayan. Pag nagagalak, siyempre nakangiti. Ano? Naka-smile. Parang ang tay-tay pa naman ng smile. Di ba? Sabi, smile tay-tay. Kaya nung, ano yung behind po ng kanyang pangalan na smile tay-tay, galing po sa Bible yan. Kasi sabi po sa kawikaan, kapag ang namumuno ay matuwid, ang kanyang mamamayan ay magiging masaya. Amen? Kaya nga, smile tay-tay po yan. Biblical po yan. Kaya pag tayo po ay nagsama-sama ganito, bawal po ang malungkot. Sabi mo sa katabi mo, bawal ang malungkot. Ano? Lalo-lalo na po kung atin dinidiscover ang pag-ibig ng Diyos. Kaya patuloy po tayo sa ating series, Discovering Love o Pagtuklas sa Pag-ibig. Ito po yung matatagpuan po natin sa aklat ng unang Korinto 13, 4 hanggang 7. Muli ko pong babasahin. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan, matyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa at tinitiis ang lahat. Yan po ang pag-ibig. Ano po? Nagaling sa Panginoon. Makita nyo, wala po siyang pagiging makasarili. Kaya pag pinag-usapan po natin, ang unang Korinto talagang parang aayawin mo yung mga taglay ng pag-ibig na ito. Kasi kailangan po natin magsakripisyo para po tayo magmahal ng ating kapwa. May isa pong vlogger na foreigner po ito at gustong-gusto niya po sa Pilipinas. Sabi niya, bakit gustong-gusto mo ang Pilipinas, ang mga Pilipino? Sabi po niya, kasi ang mga Pilipino, hospitable siya. Yung pag tinanggap mo siya, di ba, ganun sa bahay natin, welcome, friendly, laging naka-smile, ayan. E di may nagtanong sa kanya, ano pa yung nagustuhan mo? Kasi ang mga Pilipino daw ay nagmamahalan. Ayan, sabi, talaga, bakit mo sa amin nagmamahalan? Kasi sa matagal kong pag-stay dito, nagmamahalan ng bigas. Nagmamahal ang presyo ng isda, ng karne, ng gasolina, nagmamahalan. Sabi nung hindi ganyan ang pagmamahalan ng mga Pilipino. Alam ko, nagmamahalan ng lahat, pero iba yun na pagmamahal. Kaya nga po pinag-uusapan po natin ang mensahe ng Lord. We want to discover love. Yung, ano ba yung tunay na pagmamahal? Hindi yung nagmamahalan lahat ng presyo. Alam po natin, lahat ngayon, halos sibuyas, ano? Nagmamahal po talaga. Kaya po talagang mahirap ngayon ang panahon, pero dahil may Diyos kang buhay, kaya natin magtiis. Amen? Alam natin na hindi tayo pababayaan dahil mahal tayo ng Diyos. Yun po ang katotohanan. Kaya lagi tayo naka-smile. Kasi kung namumuno sa buhay natin, ang Diyos, sabi nga dun sa dito, ang namumuno pa lang sa isang bansa, sa lugar, matuwid, magiging masaya ang kanyang mamamayan, tayo pa kayang anak ng Diyos na magiging masaya dahil tayo pinamumunuan ng ating Panginoon. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang malungkot. Kahit mataas ang bilihin ngayon. Ano? Masaya tayo. Okay po? Kaya nga po ngayon sa maraming pagkakataon, mali kasi yung pagtanaw natin ng pagmamahal. Ano po? Mayroon po. Lalo na po dito sa mga teenager. Pakitasan kami ng mga teenager. Walang mga teenager dito? Talaga lang. Pakitaas. Hindi ko po kayo, pakitaas po kamay, mga teenager. Hindi po yung piling teenager, ha? Yung teenager talaga. Pakitaas ang kamay. Taas nyo, may libre kayong candy mamaya. Ayan. Di ba mga teenager? Kapag lalo na sa mga relasyon, yung mga banatan nila kung talaga mahal mo ako, pakis nga. Yung mga ganyan, di ba? Kasi yung mga tawag ng mundo, talaga mahal mo ako, pwede kitong hawakan yung kamay mo. Ayan. Palala na pala. Pag talaga mahal mo ako, aakbay na. And so on and so forth. Di ba? Ganyan. Maling pagmamahal, di ba? Maging sa may mga mag-asawa. Sino po, taas dito yung mga may asawa na. O ba't yung iba yung mga alanganin pa rin?
Di ba? Naalala niyo po ba kayo, yung nililigawan niyo yung girlfriend niyo, yung asawa niyo na ngayon? Di ba? Yung nililigawan niyo, di ba? Lagi na lang, hatid na kita. Di ba? Ganyan. Talagang hindi mo pwedeng ihahatid eh. Kaya ang ihahatid mo pa nung nililigawan mo eh. Ano po? Talagang pagdating nga sa bahay, tatawagan mo pa eh. Nakauwi ka na ba? Ganyan, di ba? Pag nililigawan mo, kaya pag nililigawan, kahit ibigay nga daw ang langit, ang araw, tsaka ang buwan eh, ibibigay eh. Susungkitin ko ang araw at ang buwan, maibigay ko lang sa'yo. Ayan, pag nanliligaw pa lang, kapag kayo na, boyfriend na kayo, ang mga ihahatid pa ba kita? Ayan, yung mga ganyan tanungan eh. Gusto mo ba ihatid pa kita? Ayan, pag kayo na. Kapag mag-asawa na, text ka na lang kapag nakauwi ka na ha. Naiiba, no? Nung nanliligaw, grabe. Yung kayo na, medyo, napapansin nyo? Parang unti-unting nawawala yung sweetness sa pagmamahal. Di ba? Sino ba yung mag-asawa dito? Taas ang kamay. Nabago na ba? Nabago na? Dati, di ba, nililigawan niya, lagi may dalang chocolate eh. Ngayon, pag tinanong mo, Han, may uwi ka? Wala akong pera, ba't ka mauwihan kita? Mga ganun, galit pa. Samantalang noon, talagang halos di mo mapaghiwalay. Pag magkasama ngayon, ang layo ng difference eh. Asawa mo yan, ba't magkalayo kayo? Maglalakad, di mo lang maakbayan, Di mo mahawakan ng kamay. Ang laki ng pagbabago. Anong klaseng pagmamahal yun? Unting-unting nawawala na ang pagmamahal. Kaya may mga hugot daw ang mag-asawa eh. Ang asawa, sabi daw, ang asawang babae, siya yung timba. Ang lalaki, siya yung gripo. Kaya sabi ng babae, kapag napuno na ako, duktungan nyo? Anong papatayin? Papatayin daw, hindi naman. Papatayin yung gripo. Isasara yung gripo, hindi mo papatayin. Lalo ng mga babae, pag napuno na sa asawa, diyan na tayo nagkakaproblema. Samantalang dati, di ba? Talaga yung I love you, para na lang hindi mawala sa yung mga labi. Ngayon yung I love you na eh. Alayo na, I love you. Alayo na, hindi na I love you. Kasi nga, unti-unting nawawala yung pagmamahal. Unti-unting nababawasan. Meron nga isang senior citizen, edad po yung 95 years old. Na nakakatawa po doon sa senior na ito, nagsasabihan pa siya na I love you, darling, honey, sweetheart. Di sabi nung nag-interview, Tay, bakit po 95 years old pa kayo pero ang tawagan yung mag-asawa, darling, honey, sweetheart pa rin. Sabi ng gano'n. Paano niyo po nagawa yan? Sabi niya, binulong niya doon sa nag-interview. Alam mo po, 10 years ago, nakalimutan ko po yung pangalan ng asawa ko. Kaya po, natatakot akong tanungin yung pangalan ng asawa ko. Kaya ang sinasabi ko na lang, honey, darling, sweetheart. Parang hindi niyo ako yung joke ko Di ba, nawawala. Nakakalimutan na natin yung pagmamahal na yun na dating talagang napakaalab na halos hindi kayo mapaghiwalay. Pero dahil nga unti-unting nawawala, ganun na po ang problema. Kaya po mensahe po natin ngayong umaga sa book po ito ni Pedro. Sino nakakilala po sa Apostol Pedro? Si Peter, yung nagtatwa ng 3 beses kay Jesus. Diba? Kilala niyo na po. Hindi yung si Pedro nag-ano po dyan, ni San Pedro manok. Hindi po yung nabibili na manok dyan. Ito po yung apostol na kung saan mabibilang niyo po talaga na si Peter ay magagalitin. Sabi nga, nung huhulin nga si Jesus, di ba? Sabi niya, over my dead body, hindi kayo makukuha si Jesus. Sabi nga gano'n. Talagang ipaglalaban niya si Jesus. Ganon siya kaano sa Panginoon. Talagang mainitin ang ulo. Yung talagang brusko siya kung ganoon. Pero bakit nagkaroon siya ng sulat patungkol sa pagmamahal? Kung tatunginin mo, si Peter magiging sa love, iba ang ugali niyan. Bakit po kaya? Alam niyo ba si Peter, isa yung nanalangin para sa biyenan niya. Biyenan mo, ipapanalangin mo sa panahon natin ngayon, maraming biyenan, kaaway. Ganito ang pag-ibig ni Peter. Even yung kanyang mother-in-law, dahil sa pagmamahal niya, galing sa Diyos, pinagpe-pray niya. Grabe yung ni Peter. Sino po dito yung pinagpe-pray mo yung biyenan mo? Praise God. Yung iba, hindi,
Sinusumpa nyo? Hindi, pre. Alam mo, yan yung pag-ibig ng Diyos eh. Kaya nga yung pag-ibig ng Diyos na yan, yung dinidiscover natin, talagang magbibigay sa iyo upang mahalin mo ang lahat ng tao. Amen? Kaya ang mensahe po ng Panginoon ngayon ay magmahal ng maningas. Ibang salin po ito, or love fervently. Yan po. Ang makikita po ang ating verse po sa 1 Pedro 4:8. Ito po ang sinasabi, higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa. Maningas, ang lalim na Tagalog, no? Sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Alam niyo po ba ang fervent ay maningas sa Tagalog po o maalab, taimtim. Yung pag-ibig na yan. Sa English, ibang salin, deeply nga. Pero ibang salin po, fervently, ibig sabihin ay inuuna ang iba at hanapin ang kanilang espiritual na kabutihan kahit na hindi sila mabait o mapagbigay o maging sila ay gumagawa ng masama sa atin. Yan yung fervently. Hindi nagbabago, umaalab na pagmamahal. Pagmamahal na yan na kahit anong mangyari, nananatiling nakikitang nag-aalab o maningas. Sino po dito nakaranas ng magluto sa kahoy? Di ba? Paano nyo mapapanatili yung apoy na malakas dun sa kahoy? Ginagatungan. Tama po ba? Ano nyo po ba yung Tagalog na gatong? Di ba? Para mapanatili nyo yung lakas ng apoy, kailangan nyo gatungan. Ganun po yung pag-ibig na sinasabi dito. Na kung saan, pag-ibig na nagtatakip sa maraming kasalanan ay pagpapatawad. Kaya nga sabi dito, pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Ano pinagtatakip po? Pag-ibig. Na fervently, naniningas, umaalab. Yan po ang ginawa ng ating Panginoon. Bakit po? Doon ang mga tao ay puno na ng kasalanan, ano po ginamit niya? Pag-ibig. For God so loved the world, He gave, o ibinigay niya. Yan po yung pag-ibig ng Diyos. Bakit po? Kaya sinabi ko po example yung sa kahoy. Kapag tinigilan niyo po ang gatong ng kahoy, yung may apoy, ano mangyayari po? Mamamatay. Kaya ang Diyos ganyan eh. Dahil yung kanyang pag-ibig ay maningas, panay ang gatong niya ng pagmamahal sa atin. Kaya yung pag-ibig na yan, lalong umaalab, lalong mananiningas, laging fervently. At ganyan po ang gusto ng Diyos sa atin. Kung gusto mong maging maalab o maningas ang pag-ibig na yan, kailangan mo magmahal. Malagi kang magmahal, magmahal ka na magmahal upang mapanatili yang pagmamahal na maningas na yan. Minsan naka-encounter na kayo, mula na kayo ay nagkaroon ng problema lalo sa pagmamahal. Ano nangyayari? Ang hirap nyo na magpatawad. Tama? Marami na kayong kagalit. Kaya ang Diyos ganun. Kaya yun ang gusto ng Panginoon ng pagmamahal. Kung gusto mo maging maningas o fervently love ang buhay mo, kailangan mong magmahal ka na magmahal upang hindi mamatay yung pagmamahal na yan. Nakuha po natin? Kaya nga yun eh. Kaya yung anumang kasalanan na sinasabi, nagtatakip dahil sa pagmamahal na ginagawa mo. Lalo kang naniningas ang iyong pagmamahal kasi patuloy kang magmamahal at magmamahal. Kahit hindi siya kamahal-mahal, mamahalin mo pa rin siya upang magpatuloy yung ningas na yan, yung alab na yan, yung pag-ibig na yan sa atin. Bakit po kaya kailangan maging maningas to? Unang-una, ito kay Peter, tuturuan tayo kung paano ba magmahal na maningas o fervently. Unang-una, magmahal na maningas dahil sa ating bagong pagkakilanlan. Bagong identity. Napakahalaga po ito. Kasi po bakit? Kasi yung identity natin, ito ang magpapakita na talagang tunay tayong nagmamahal. Kaya nung last message natin, pinakauna pa, Christians are known by, nakalimutan na. By love. Ayun, may sumisigaw. Ang Kristiyano ay kilala sa pagiging mapagmahal. Bakit? Sa ating identity. Ano po sabi dito? Sa 1 Pedro 1:22-23. Ngayong nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo'y mga tunay, kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa, mag-ibigin kayo sa isa't isa ng buong alab. Mula sa dalisay na puso. Ito pinamaganda, ipinanganak na kayong muli.
Okay, take note. Hindi binhin nasisira, kundi nang walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay na nananatili sa salita ng Diyos. Nakakita na po ba kayo ng isda na inalis sa aquarium? Anong mangyayari po? Sa isda, pag inalis sa aquarium mo sa tubig. Ha? Mamamatay, di ba? Kasi nature niya na nasa tubig siya. Tama po. Ang tao po, hindi po nature natin ang magmahal. Nung tayo po hindi pa nakakakilala sa Panginoon, we are selfish tayo, makasarili tayo. Kaya nga napuno tayo ng kasalanan eh. Ang gusto lang natin, maging masaya tayo at yun ang nagiging dahilan upang tayo patuloy na nagkakasala. Hindi natin nature ang magmahal. Lalong-lalo sa kaaway mo. Kaaway nga. Hindi nga eh. Kasi yung nature na yan, hindi po natin nakuha yan mula nang tayo ay hindi pa lumalapit sa Panginoon. Kaya yung identity natin bilang mga tunay na mananampalataya Kristiyano, yan ang nagpatunay na ikaw ay isa ng mapagmahal na tao. Kaya pa naman, ang mga taong hindi mapagmahal tsaka hindi righteous, hindi mapupunta sa kaharian ng Diyos. Kaya mahalaga po yung identity natin, yung pagsunod na natin sa katotohanan at sa gustuhan ng Panginoon at hindi ating sarili. Kaya yung identity natin na meron tayo, nakuha natin sa Diyos. Nabago tayo. Sino po yung nabago na ang buhay dito? Pakitaas ang kamay. Amen. Ibig sabihin, yung bago mong identity yan, yan ang magsasabi sa'yo na kailangan mo magmahal fervently. Kasi nung panahon wala pa tayo sa Panginoon, di ba makasarili tayong lahat? Bahala ka sa buhay mo. Basta ako masaya ako, bahala ka na. Pagiging makasarili natin, yun po ang dahilan. Pero nung tayo ay binago yung identity natin, sino dapat na nasusunod na? Ang Panginoon na, hindi na yung sarili natin. Kaya sabi, kailangan mo mamatay sa sarili mo. Hindi physically, kundi sa kagustuhan natin, yung lust of the flesh. Kasi karamihan sa tao, yung flesh natin, ito ang nagpapabaksak sa ating pananampalataya. Kasi gusto ko lalo sa mga kabataan, gusto ko siya, maganda siya, mahaba buhok, maputi, may dimple, 3, hanggang noo meron. Baka sarili, di ba? Yung lahat ng gusto mo, yun lang gusto mo. Kaya kahit hindi siya mananampalataya, okay lang. Na kahit nag-aaral ka, okay lang. At sa may mga asawa, okay lang din kasi palay na lumalapit eh. Di ba? Ganyan tayo. Uso naman sa mundo ngayon yan. Kaya gayahin na lang natin. Kaya yung identity natin yun ang nagbibigay sa atin upang lumayo tayo sa kagustuhan ng mundo, kundi ano ang gusto ng Diyos. At kapag tayo sumusunod sa Diyos, natututo tayong magmahal ng maningas o maalab o fervently. Kasi kung hindi natin gagamitin yung identity natin bilang anak ng Diyos, mahihirapan po tayo. Sino po dito yung born again na? Pakitaas sa kamay. Yung mga hindi nagtaas, alanganin. Parang hindi ako sigurado. Okay lang po, naging tapat kayo. Di ba? Ano po kahalagahan nito? Kasi po sinasabi sa 2 Korinto 5:17, kaya't kung sino man ang nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Sabi mo sa katabi mo, bagong nilalang. Ang lumang bagay ay lumipas na, tingnan nyo, ang lahat ay naging bago. Kaya yung pagmamahal mo dati na hindi ka nagmamahal, hindi na pwede yan. Kasi nga bagong nilalang ka na eh. Yung identity mo galing na sa Diyos. Ang identity ni Lord na dati tayong kaaway pero minahal tayo ng Diyos. Amen? At ganun din tayo. Kung ang pagmamahal na yon, yung identity mo bilang isa kang anak ng Diyos, dapat yung pagmamahal na yon, meron ka. Yung fervently love, dapat meron ka din nun. Kasi nga, galing sa Diyos. Isa ka ng bagong nilalang na dati ka makasarili, hindi na, ang Diyos na ang iyong inuuna. Kaya tinanong ko kayo kanina umaga, sino po excited na magsimba kanina? Kasi hindi na yung sarili na ang lamig. Sarap mahiga pa. Lord, 1 hour. Di ba yung mga ganon? Ay, nabalitaan mo, may banggaan, may traffic. May dahilan na ako. Di ba yung mga ganon? Kasi nga, yung puso mo, pag pinipilit mong nilalagay sa gawain o mga makamundo, hindi ka magiging masaya sa piling ng Diyos. Unless, pag aminin mo sa sarili mo, Lord, masaya ako sa piling mo. Baka Sabado pa lang dito, nag-excited ka ng pumunta ng church. Excited nyo na ako makakita. Ganun, excited na kayo sa mensahe ng Diyos. Kasi yung pag-ibig na yan, lalong nag-aalab eh. Tanungin ko kayong lahat, baka magtaasan kayo, sino mahal ang Diyos? Taasan siguro kayo ng lahat, di ba? Mahal ko ang Diyos.
Pero pagdating sa pagkaalab na pagmamahal, wala. Understood na ni Lord yan. Si Lord kasi maawain, gracious God, di ba? Pero, gracious si Lord. Pero pag hindi ka na gumagawa ng tama, may kaparusahan yan. Kasi banal siyang Diyos. Kailangan natin maging matuwid sa harapan niya. At sa pamamagitan yun ng bago, tayo ay binago ng Diyos na. Sino po masabing talagang binago na siya ng Diyos? Pakitaas ang kamay talaga. And ang pagbabago, hindi ko naman po sabing, lahat po tayo binabago pa rin, proseso pa rin po yan. Pero ang mahalaga po, makita yung pagbabago na yun. Kaya nga, madalas tayong sinasabihan, ay, Kristiyano yan. Kasi nga, yung dati natin lumang pagkatao na bago na. Nawala, lalo na yung pagmamahal. Sino po dito yung mga anak mula nung nakasama niya o tumanggap sa Panginoon, naramdaman yung ng mga magulang yung anak niya lalo naging mapagmamahal. Lalo naging mapagmahal. Di ba? Laging sweet na. Hindi lang lagi pag mahihingi, tsaka lang lalapit sa magulang. Yung pala may pabibili. Ngayon, iba na. Di ba? Kasi nga, bago na tayo. At ang pagbabagong yan, ay upang magkaroon tayo o mapabilang ka sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, kapag hindi kayo loving person or known by love, hindi po kayo karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ano po sinasabi sa 1:3:3? Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang isang tao ipinanganak na muli, hindi niya na makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya once na hindi ka na born again, hindi ka pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos. Nakalagay yun, you are not allowed. Kaya pag hindi ka mapagmahal, isip-isip ka, may problema ka. Kasi ang langit para lang sa mapagmahal yan. Kaya kung ikaw hindi mapagmahal, teka, alamin mo muna yan. Baka iba mapuntahan mo. Kasi yan po ang katotohanan. Unless hindi ka na born again, you are not qualified sa kingdom of heaven. Hindi ka po pwede doon. Yun po ang katotohanan. Hindi ko kayo tinatakot. Yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi para tayo husgahan, kundi para mapabuti tayo at malaman natin kung ano ang gusto ng Diyos. At isa rito yung pagmamahal niya sa atin. Kaya nga ang born again is not, hindi po ito relihiyon eh. Ito is a church. Something happened in our life. Meron itong pagbabagong nangyari. Meron siyang nangyari sa buhay mo. Kaya minsan, anong religion mo? Born again. Hindi po. Yan po ay proseso nangyari sa buhay mo. Ipinanganak ka muli. Kaya ano ba yan? Christian, born again Christian. Kasi marami po nakiklaim, they are Christian. Pero malayo po doon sa Kristiyano sinasabi ng Bible. Kaya iba sabi, born again Christian para malaman ka agad. Born again, okay. Kasi marami po mga church, sabi, Christian sila, pero yung pinapahayag po ng salita ng Diyos, malayo po sa sinasabi nilang Kristiyano. Kaya tayo, pag sabi, ano rin mo? Born again Christian. Understood, alam na. Ito yung talagang proseso na talagang papasok ka sa kaharian ng Diyos. Kaya kaya natin magmahal. Bakit? May bagong puso at bagong espiritu ka na. Kaya sabi ko sa inyo kapag bagong nilalang ka na o born again ka, binago ka ng Diyos, hindi lang yung ganyan lang. Ay, binago na ako, pamumuhay mo. Hindi. May bago kang puso at bagong espiritu. Sabi nga po sa Ezekiel 36, 25a to 26 to 27, ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. Kayo'y magiging malinis sa lahat ninyong karumihan. Ang linaw po, di ba? Ang bagong nilalang, yung bagong pagkatao mo o identity mo, yung nakaraan mo, karumihan, nilinis na ni Lord yan. Kaya hindi na pwedeng pabalik-balik na yung, kasi yung dati kong pagkatao, nilinis ka na nga ni Lord dahil sa pag-ibig niya sa iyo. Kaya hindi yan magiging dahilan para sa iyo na magmahal na. Kaya si Lord kinalimutan niya Meron marami sa atin, lalo mga magulang, ilang years nang nagawa ng kasalanan ng anak natin, paulit-ulitin pa. Hindi, ano ba sabi? Nilinis na kayo sa inyong karumihan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman. Batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Kaya hindi mo pwede na pag sinabi mo, I am born again, bago na akong muli nung tinanggap po si Jesus, being a Christian, at yung puso mo hindi na bago, may problema ka.
Kasi yan, isa po yan sa prosesong ginagamit ng Diyos sa atin. Lalong lang, bagong pusong bato, di ba? Hindi ka nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Matigas ang puso mo. Alam niyo ba yung paraon? At pag binasa niyo po yan, yung paraon, ano sabi ng Panginoon? Hindi susunod sa akin yan. Bakit? Pinatigas ko yung puso niyan eh. Parang bato. Ano nagpapatigas sa puso ng tao? Kasalanan. At yung kasalanan na yan, kinuha ni Jesus upang yung puso na bago binigay sa atin. Yung pusong hindi ka nagmamahal, yung pusong ayaw mo magpatawad, yung pusong hindi ka nagpapakumbaba, babaguhin ni Lord yan. Magiging pusong laman, may espiritu na galing sa Kanya. Kaya yung love fervently, nagawa mo dahil sa bagong identity mo na ibinigay sa iyo ni Lord dahil may bagong puso ka at bagong espiritu ka. Amen? Kaya hindi mo pwede sabihin, kasi ang dami ginawa niya sa akin, hindi ko Hindi nga kasi may bagong puso ka na, magbagong espiritu ka na susunod ka sa Diyos. It's not about you, it's all about God. Ang hirap kasi sa atin eh. Gusto natin, pinipilit natin, hindi ko pwedeng gawin yan. No, ano ba sinasabi sa iyo ng Diyos? Kaya sabi dito, para masunod niyo yung mga tuntunin, maging mainat kayo sa pagsunod sa mga pinagawa ni Lord. Bakit? Kasi yung Espiritu ng Diyos, ayan ang tutulong sa atin upang sumunod tayong magmahal. Sabi mo sa katabi mo, magmahal ka. Dahil may bagong puso at Espiritu ka galing sa Diyos. Winisik niya yung, sabi dito, malinis na tubig, ito yung salita ng Diyos eh. Kaya wala tayong dahilan. Pag sinabi mo, I am born again, binago na ako ng Diyos, pero hindi ka marunong magpatawad, hindi ka marunong magmahal, hello, may problema ka. Kasi yung espiritu at puso ng Diyos nasa iyo na. Binago na yan. Kaya yung dating pusong bato na wala kang pakialam ngayon, meron na. Yung napapansin ng mga magulang nyo, mga anak, ganun din. Mula lang nung binago, lagi mapagmahal sa inyo. Laging, kamusta na anak, ganyan. Kasi nga, may puso na dati, bigyan ka lang ng pera, okay na yan, bahala ka na. Ngayon hindi na. Lahat pinakikailaman. Bakit? Kasi nagmamahal na sila sa atin eh. Kahit sa ating mga spiritual parents, pag may ginagawa tayo, sinisita tayo, bakit? Mahal namin kayo. Kung pababayaan namin kayo, hindi pwede kasi may puso na tayo na nagmamahal sa ating kapwa. Pag kayo hindi nagpupunta, tatanungin namin, ba't kayo hindi nag-church, ba't kayo hindi nag-ganito? Bakit? Kasi mahal tayo ng Diyos eh. Yung pagmamahal na meron ng Diyos, meron na rin tayo na nagmamahal sa ating kapwa. Kaya nga tayo nagdi-disciple for what? Kasi mahal natin sila. Ayaw natin sila mapunta sa dagat-dagatang apoy. At ang iyong identity na yan ay nanggaling, bakit? Sa pagkakaroon ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung identity na meron ka dahil sa pag-ibig ng Diyos na meron ibinuhos sa iyo. Ano po sabi dito sa Roma 5:5? At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso. Kanino mga puso? Sa lahat ng mga binago ng Diyos, nag-born again, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Ibinuhos. Hindi po papatak-patak na parang tiki-tiki. Ibinuhos. Bakit po ibinuhos? Para mag-umabaw yan sa atin. Makita yan ng kapwa natin, ma-share natin yung pagmamahal na yan. Kaya pabuhos ang ginawa ni Lord eh. Hindi yung paunti-unti. Kaya pabuhos para umapaw yan, yung pag-apaw na yan, makita sa atin yung fervently love. Makita natin at maibahagi natin yung malang maliw na pag-ibig ng Diyos, yung nag-aalab na pag-ibig ng Diyos. Ibinuhos nga dito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig na gagamitin mo, hindi sa'yo yan, kaya hindi makasarili. Kaya pag tayo po umiibig, it's not all about you na, hindi, kasi siya lang ang gusto ko, kasi siya lang yung nagbibigay, mabait sa akin, no. Gamitin mo yung pag-ibig ng Diyos upang manatili yung alab na yan. Kaya nga naikwento ko yung mag-asawa, bakit? Di ba habang tumatagal, nawawala na yung pag-ibig, hindi na nagiging sweet? Kasi nga hindi ginagatungan ng pagmamahal eh. Sino po dito yung mag-asawa nagde-date pa? Yung lumalabas pa, kumakain sa labas. Di ba? Wala na. Minsan kasi sasabihin ng asawa, wala nga tayong budget eh. Gagamitin natin ba yan? Yan si Judith. Judith ng kuryente. Si Brian, may babayaran pa ako. Di ba? Pero wag po natin ano yun. Kasi dapat mag-alab eh. Magpatuloy po tayo at marami po mga pastor sinasabi po sa mga asawa, mag-aasawa. Bakit? Minsan nakakalimutan na lalo na yung pagsasabi na I love you. Sino po dito yung anak na sasabi na I love you sa kanyang magulang? Praise God. Di ba? Sa mga kabataan, ang hirap magsalita. Ang hirap ang I love you. Daddy, ang korte mo. Di ba? Yung mga ganun pa.
O sa mag-asawa, ganun din eh. Minsan ako nasabihin ako ng asawa ko nun, Daddy, pag gumigising, hindi mo ko sinasabihin na I love you. Kaya ngayon, nagsasabihin ko na I love you. Minsan may kasama pang gawa. May kiss pa. Bakit? Mahalaga pala yun. Kasi minsan yun na nagpapawala ng alab. Maging sa ating pagmamahal sa ating kapwa. Kapag tumigil ka ng mamahal ng kapwa mo, mararamdaman mo parang napupuno ka ng hatred. Napupuno ng unforgiveness. May problema tayo. Bago na ako, iba na yung identity ko, yung pag-ibig na ibinuhos sa akin ng Diyos, ay pag-ibig na maningas at maalab. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, wala kang dahilan para hindi magmahal. Kasi may pag-ibig, ibinuhos ba sa'yo ng Diyos? Baka absent ba ka noon? Nung ibinuhos ni Lord, wala ka doon. Hindi, kasi nga doon nga sa identity mo yan, ibinuhos sa'yo yung pag-ibig ng Diyos na walang mali, punong alab. Kaya hindi mo pwede sabihin, Pastor, absent ako noon. Ito, estudyante lang. Pag born again ka, binago ka ng Diyos, hindi pwedeng wala ka noon. Kasi nga, galing ito sa Espiritu Santo, banal na Espiritu. Kasi lahat po tayo, meron tayong Holy Spirit nung tinanggap natin ng ating Panginoon. Amen? Kaya dapat ang pag-ibig ng Diyos ay buhay, kumikilos sa ating mga gawa. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay may pangako. Ano ba yung pag-ibig na yon? Sa 1 Pedro 1:4, gayon ninyo ipinaglob sa atin ang kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito, makatakas kayo sa kabulukhang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos, sa nature ni Lord sa English. Yung pag-ibig na yan na galing sa Diyos, naglalayo sa atin saan? Kabulukhang nasa sanlibutan. Dahil sa masamang pagnanasa. Kaya yung pag-ibig ng mundo, mali eh. Kasi sariling pagnanasa, lust of the flesh. Kaya yung binuhos na pag-ibig sa atin, yan ang nagtutulak upang hindi tayo magmahal na katulad ng sanlibutan. Itong kabulukan ng sanlibutan. Na maraming sinasabi, okay na yan. Kasi marami naman gumagawa yan, kahit hindi kasal, okay yan. Tama? Ay, okay na yan, ginagawa, mag-boyfriend, girlfriend, ginagawa na ng mag-asa. Pwede na yan. Kaya nga yan po ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Yung pag-ibig na yan, yung nature ni Lord na pagmamahal malayo sa sinasabi ng mundo. Kaya kung ikaw ay bagong nilalang na galing o identity mo kay Lord, dapat may nature ka ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Ganun. Hindi ko kaya, hindi mo talaga kaya magmahal unless yung nature ni Lord hindi mo kinukuha. Kasi ako nga, sasabihin ko sa inyo, kung yung nature ni Lord, hindi ko kinukuha, ba't pa ako magsasalita dito kung iba naman dito yung natutulog? Di ba? Huwag na lang. Ano ba, say-say kung nagsasalita tayo? Hindi. Kasi nature ni Lord, na tayo ay bigyan ng pag-ibig na yan. Kahit hindi suklian na mabuti, hindi ko suklian na magagandang bagay, gagawin mo yan dahil para sa pagmamahal mo sa Diyos. Kahit i-reject ka ng mga ibang tao, okay lang, bakit ginagawa ko to? Dahil sa maalab na pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa akin. Kaya wala kang dahilan na hindi ka magmahal ng iba. Magmahal ka ng iba para magpatuloy. Alin? Yung pagmamahal na yan. Alam niyo po ba yung nangyari kung babasahin po natin sa Book of Acts? May nangyari pong pandemya sa Roma. May sakit po doon. Pandemic po nangyari doon. Iniwanan po ng mga Romanian yung kanilang mga anak, asawa na may sakit. Sino po nag-alaga? Mga Kristiyano. Hindi po nila kaano-ano yon, kahit yung anak yung inalagaan nila dahil sa pagmamahal. Hindi sila takot na mahawa, hindi sila takot na mamatay dahil sa sakit. Ginawa nila yon dahil saan? Sa maalab at maningas na pag-ibig ng Diyos. Kasi nature ni Lord yon na tayong lahat ay makasalanan, hindi tayo karapat-dapat, pero minahal tayo ng Diyos. Yung nature na yon, naging nature din ng mga sinaunang Kristiyano noon. Kahit mamatay sila, ang tanong sa atin, ilang years po nagkaroon tayo ng COVID? Ilang years? 3 years? 2 years? Yung nangyari po sa kanila, 15 years. 15 years. Ibang klase yon. Bakit nangyari? Dahil ginatungan nila ng pagmamahal. Kaya nag-alab lalo yung pag-ibig nila. Even 15 years yan, 30 years gagawin namin yan dahil sa pag-ibig ng Diyos na meron kami. Amen? Ganon tayo dapat. Huwag natin sukuan. Yung mga pamilya natin, Pastor,
ugali. No. Fervent. Pag ningasin mo, lagyan mo lagi ng pagmamahal upang yung pag-ibig na Diyos na meron ka, lalong mag-alab. Huwag mong sukuan. Tanong mo, sinukuan ka ba ni Lord? Sinukuan ka ba ni Lord? Wala namang sumuko. Si Lord nga habang tayo walang sumusuko eh. Kasi yan ang fervently love ni Lord. Patuloy na nag-aalab. Bakit? Kasi nga yung pag-ibig ng Diyos pa rin ang ginagamit niya upang hindi mawala yung pag-ibig na yan. At ang nagmamahal na maningas, dahil may maikling oras na lang tayo. Anong pinaka dito? Life is too short. Kung ang buhay mo ay maiksi lang dito, magmahal ka na lang. Tama? Magpatawad ka na lang. Life is too short eh. Gawin mo na yung nakalulugod sa Diyos. Sabihin, di ba, ang nakakalungkot pa, pag namatay na isang tao, sasabihin mo, I love you. Ano pa? Ano silbi nun? Ano ang sinasabi ni Pedro dito sa pangalawang Pedro 1:13 hanggang 15? At sa palagay ko, nararapat lang na paalalahanan ko kayo sa mga bagay na ito habang nabubuhay pa ako dahil alam kong hindi na ako magtatagal sa mundo. Sinabihan na siya ni Lord, Peter, mamamatay ka na. Sabing ganon. Pero ano sabi ni Peter? Pinaalalahanan niya yung kapwa Kristiyano, magmahalan kayo. Habang buhay kayo, magmahal na kayo. Sabi dito, ang ating Panginoon Kristo mismo ang nagpahayag nito sa akin, kaya gagawin ko ang lahat para makatiyak akong maalala niyo pa rin ang itinuro ko kahit wala na ako rito. Kaya tayo mga magulang eh. Di ba? Masaya tayo pag nakikita natin ang ating mga anak na sumusunod sa Diyos. Na puno ng pagmamahala ng ating pamilya. Minsan nasasabi, kahit mamatay na ako ngayon, okay lang kasi nakita kong masaya ang aking pamilya. Nagmamahalan. Mahirap lumisan ng isang tao pag isang pamilya ay nag-aaway. Ang dala-dala niya yung wala siyang kapayapaan eh. At si Peter naging dito, Chief Reminding Officer, pinapaalala niya, magmahalan kayo. Yung itinura kong magpamahal sa inyo, huwag niyong kalilimutan. Life is too short, magmahal kayo. Yun ang sinasabi ni Peter. Kung talagang tayo'y binago ng Diyos, magmamahal ka. Bakit? Kasi ang buhay natin, hindi natin alam. At gamitin natin yan sa pagmamahal. Bakit? Tayo, pag alam mong life is too short, natututo tayong manalangin na. Lagi. Alam mo, buhay mo lang dito. Maiksi lang, lagi kang mananalangin, lalapit sa Diyos. Bakit nasabi sa unang Pedro 4:8? Malapit ang katapusan ng mundo. Kaya pigilan ninyo ang sarili nyo para hindi kayo makagawa ng masama. At ang walang maging hadlang sa mga panalangin ninyo. Sa mundo po natin ngayon ay puno ng kasamaan. Hindi niyo po napapansin ng mga pagpatay? Wala nang takot, ano po? Bata, ang kanyang anak sa magulang, ang magulang sa anak. Wala nang pagmamahal. Kaya nga, marami po nagsasabi, ang kailangan talaga ng mundo ay pagmamahal. Gusto mo ng pagbabago? Magmahal ka. At yan po ang nangyayari. At yan po, pag alam mo, life is too short, at mahal mo yung mga kapwa mo, mananalangin ka eh. Mananalangin ka para sa kapatid mo, mananalangin ka para sa magulang mo, mananalangin ka para sa bansa, mananalangin ka para sa ginagawa mo, mananalangin ka sa mga disciple mo, sa leader. Bakit? Kasi nga, pagmamahal eh. Kung alam mo, life is too short, ipapanalangin mo kasi bakit? Ipaparamdam mo sa kanila, lalo sa mga magulang, mga anak. Pagkahalan niya pa yung magulang niyo, mahalin niyo. Ipadama niyo. Kasi po yung katotohanan na sinasabi ni Pedro, malapit na ako mamatay at hindi ko na kayo makakasama. Pero ang nais ko, maramdaman ng bawat isa, ang paglisan ko, yung mga tinuturo ko sa inyo sa pamamagitan ng pagmamahal, huwag niyong kalimutan, kundi maipagpatuloy niyo sa susunod pang henerasyon. Kasi ang kailangan ng mundo ay pagmamahal. Amen? Pagmamahal. Kaya wag po natin kalimutan at yung po ang sinasabi ni Peter sa atin, na gamitin natin ang mga oras at panahon para maranasan ng iba yung pagmamahal ng Diyos na yan. Huwag tayong maging makasarili. Ano? Yung, alam mo, maikli, nakakalungkot, life is too short, pastor, kaya magdiwang tayo, mag-party-party tayo. Di ba? Ganyan ang tao, yan ang mundo eh. Huwag mo sayangin ang iyong buhay sa mga, magpakasaya ka. Yan ang gamit ng kaaway. Buhay mo yan, hindi masayang maging masaya. Problema, isipin po natin, pag ikay binago ng Diyos, hindi na yung sarili mo ang yung pinasasaya, kundi na si Lord. Amen? Si Lord na ang dapat mo pasayahin.
Kasi kung ang gusto ng isang tao maging masaya, habang buhay doon, sa langit ka. Sabi mo, maraming sabi, Pastor, pag dito sa lupa, kahit magpakahirap ako, hindi yun. Nagkakaroon tayo misinterpreted patungkol po sa ganyan. Ay po, sinasabi po kasi sa Bible, mapalad ang taong umaasa sa Diyos, mapalad ang taong sumusunod sa Diyos. May sinabi po ba doon, mapalad ang taong mayaman, mapalad ang taong maraming kotse, mapalad ang taong maganda at maraming kang asawa. Kasi lahat po ng bagay na binanggit ko, hindi magbibigay sa iyo ng tunay na kaligayahan at kagalakan. Maghahanap at maghahanap ka pa rin. Kaya ang gusto ng Diyos, masumpungan mo yung kaligayahan na yan. Bakit? Yan ang magbibigay sa iyo ng kagalakan. Mapuno man ang paligid mo ng takot, pero ikaw masaya pa rin. Bakit? Kasama mo ang Diyos, hindi ka iiwanan. Amen? Kaya nga sabi ko, minsan ako nag-pastor, sabi ko, Lord, pastor na ako, ba't parang ang buhay ko hindi pa rin masagana? Tinama ako ni Lord. Bakit? Pumunta ba ako dito sa earth para payamanin ka? Pumunta ako sa earth para baguhin ka at maging instrumento ka ng pagbabago para sa iba. Amen? Kaya minsan, sabi, Pastor, hindi wala na tayong karapatan yumaman. No. Yung pagyaman kasi nasa hawak po ng tao yan eh. How to steward the blessing of the Lord. Kasi maraming mayaman, magulo ang buhay. Sino ba gusto mong maging mayaman pero watak-watak ang pamilya mo? Wala kang kapayapaan, wala kang kagalakan. Pero mga Kristiyano, kahit ang bulsa mo, may 10 piso pamasahe lang, masaya ka. Bakit? Alam mo, ililigtas ka ni Lord. Amen? Alam mo, hindi ka magkukulang. Alam mo na kahit ang pagkain mo, napakasimple lang, masaya ka, nakangiti ka. Bakit? Alam mo, ito'y galing kay Lord at magbibigay lamang sa iyo na maganda sa katawan mo yan eh. Hindi mo napapansin yung mga mayayaman, yung mga sakit, yung mga ano eh. Pangmayaman din talaga eh. Tayo, magkasakit man lang eh. Ubosipon. Di ba yung mga gano'n? Praise God. Bakit? Kasi hindi nila na-enjoy. Meron ako nabasa sa social media eh. Nagsisisi siya. Ay, yaman niya eh. Pero nasabi niya, anong silbi ng yaman ko? Nakahiga ako dito sa ospital. Kaya kong bilhin nga itong ospital pero hindi ko ma-enjoy eh. Kaya ang tunay na pag-ibig, yung pagmahalin mo yung Diyos na binago ka. At everything will follow. Lahat po yan. Baka sa ngayon lang, hindi pa po binibigay yung blessing na yan, pero huwag kang sumuko. Kasi ang pangako ng Diyos ay totoo at maaasahan. Amen? Amen. Patuloy tayong magmahal. Kasi nga, sabi dito, maikli lang oras mo o yung life is too short, magmahal ka na ng kapwa mo. Sabi dito sa 1 Pedro 4:9, tanggapin ninyo sa inyong tahanan ng isa't isa ng maluwag sa puso. Sino po dito yung bukas ng tahanan nila para sa iba? Amen ha? Baka na pumunta ako sa bayo. Lord, Pastor, wala ako doon. Busy ako eh. Pero nandun pala. Sino yung bukas ng tahanan para sa Bible study? Dito nyo ganapin ang aming gawain ng Diyos. Welcome kayo. Dapat pag alam mo, life is too short, mahalin mo yung kapwa mo, isang-isa na rito, yung gamitin ang tahanan mo para sa gawain ng Diyos. Naalala ko nung buhay pa si Pastor noon, talagang ang bahay po nila parang bahay namin. Alam mo ni Ate Daisy yan, nagkikita-kita po kami noon, madaling araw, gabi, talaga makikita mo talaga bukas ang bahay nila. Parang napagkakamalang kami na po nakatira sila, Pastor, hindi. Lagi po kami nandun. At even po yung tahanan namin, kung po may mga kabataan pang inaalagaan yan sa school, talagang pag galing sa school, pupunta sa bahay, welcome sila, papakain kami, na kahit yung pagkain hindi masarap, masaya pa rin. Bakit? Kasi pinagpapasalamat mo galing sa Diyos. Naging bukas. Samantalang kami dati, huwag kayong, sabi mo, busy tayo, may pupuntahan tayo kahit wala. Ayaw namin bukas yung bahay. Pero dahil alam mo, life is too short. Dahil yung pagmamahal na pwede mong ibigay, habang nabubuhay ka, ibigay na natin. Amen? Ibigay natin ang tahanan ng ating buhay, lalo po sa pagmamahal sa iba. Bakit? Lalo na yung paglilingkod natin sa ating kapwa. Pag ba ako pumunta pagsarawin ko sa isa sa inyo, punta ako sa bahay niyo, sasabihin niyo, yes, Pastor, open ba yung bahay niyo sa akin? Yung mga ganon, yung, punta ako mag-usap tayo, kape tayo. Pastor, saka na lang. Dapat open tayo sa isa't isa, kahit hindi sa akin. Lalo sa ating kapatid na nangangailangan ng kaligtasan, open tayo. Opo. Kasi po nung panahon po, pag binasa pa natin ng Book of Acts, every day, araw-araw, ginagawa nila yung pagtitipon na yan sa bawat tahanan. At ito pa pinakamabigat.
Ibinebenta nila yung kanilang possession para itulong nila sa kapwa nila. Ganyan ang pag-ibig na ginagawa ng mga Kristiyano noon. Kaya Kristiyano noon, ngayon, nagagawa ba natin? Ang TVC na Kristiyano, kaya magmahal ng kapwa. Amen? Amen. Bukas ang tahanan. Bukas ang mga kamay para magbigay. Di ba? Kasi sabi po sa unang Pedro, nabuhuli po natin, unang Pedro 4:10-11, kung paano ang bawat isa'y tumanggap ng kaloob, ipagkaloob ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. I-share natin yung paglilingkod na yan. Ang sino man nagsasalita, gawin niyo na katulad nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sino mang naglilingkod ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinigay ng Diyos upang ang Diyos ay maluwalhati. Ano ba purpose ng ating pagtulong, pagmamahal sa ating kapwa, na bukas ang ating tahanan at paglilingkod sa ating kapwa? Ano po? Para maluwalhati ang pangalan ng Diyos. Yun po yung purpose po nun. Sabi dito, sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo, sa Kanyang kalawalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Hindi po tayo inuutusan ng Diyos na magmahal at maging open ang ating bahay para po tayo tangkilikin at itaas ang sarili natin. Ginagawa po natin out of love dahil sa Diyos. Yung napapansin na kahit gumastos ka, mapakain mo yung mga taong pumupunta sa tahanan mo, maibigay mo yung magandang service. Hindi para sa, ay, yung galing ni Father, brother, sarap ng pinapakain namin doon. No? Masyado siyang maano sa kapwa. Hindi. Ginagawa mo yun dahil sa pag-ibig mo sa Diyos. Hindi mo napapansin yun mula nung may pag-ibig ka na mula sa Diyos yung nature niya. Dati ang pakain mo lang tinapay, wala pang palaman. Ngayon, pag nagpapasok ka ng kapwa mo, may palaman, may Diyos pa. Di ba? Naiiba. Bakit? Kasi yung pag-ibig na yan, nag-overflow. Sabi ko kanina eh. Then simple, ngayon, ginagarbuhan mo na. Hindi ko sinasabing kailangan mo pa mangutang para magbigay. No, kailangan lang makita ng Diyos sa atin, ginagawa mo yun para sa Diyos. Yun ang mahalaga. Kung ikaw'y binigyan ng kaloob ng Diyos para magsalita, mahilig ka magkwento, yung pagkatabi kita, hindi matatapos ang kwentuhan, ang galing mo magsalita, gamitin mo yun sa pangangaral para sa paglilingkod sa Diyos. Marami tayong kaloob eh. Ako, may kaibigan noon, yung mga barkada ko noon, pag napaupo ka, pag di mo namamalayan, tanghali na pala. Galing niya magsalita. Ang nakakalungkot, hindi natin ginagamit yung para to share the gospel. Yung mabuting balita. Kaya ito sinasabi ng Diyos, lahat ng mga kaloob na mabuti galing sa Diyos yan. Naniniwala kayo, lahat kayo may mga kaloob na mula galing sa Diyos? Ang naniniwala, pumalakpak na malakas. Kasi lahat tayo, kasi nga, we are created by the image of God. Kawangis tayo ng Diyos eh. Kaya hindi po pwede yung traits or yung likas or yung nature ni Lord, hindi pwedeng wala ka. Meron yun eh. Di mo napapansin kahit ano sama ng tao? Tanungin mo, ba't ka pumatay, nagnakaw ka? Kasi walang makain yung pamilya ko. Di may buti pa rin. Tama? Pag nanakaw yun, bakit ka nagnanakaw? Kasi nga, yung nanay ko nasa ospital eh. Yun ang mga dahilan ng pag nahuhuli na, di ba? May nature pa rin ng kabutihan eh. Kasi nga, we are created by the image of God. Kung ikay hindi nagmamahal, hindi pwede. Magmahal ka. Bakit? Kasi nga, yung nature ni Lord nasa iyo. Amen. Kaya pag sinabi mo, di ba born again ka? Oh, loving person. Tama. Yung iyong pag-ibig fervently, hindi nahumuhupa yung pagmamahal. Patuloy na maningas, maalab. Kasi yung maalab na pag-ibig na yun, hindi naman sa iyo yan eh. Sa Diyos yan. Ang tanong, meron ka bang malapit na relasyon sa Diyos? Kaya para makita yung maalab na pag-ibig na yan. Hindi natin kayang lokohin ng Diyos. Ako, maloloko nyo, pero ang Diyos hindi pwede. Si lalabas at lalabas po yan. If we are born again, yung katangian ng pagkakilala natin ay mula sa Diyos, lalabas yan. At kung alam mo, life is too short, ang buhay mo hindi ganun kahaba, alam mo mamamatay ka rin, gawin mo na magmahal. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magmahal ka na. Hanggat maaga pa. Kasi yun po ang katotohanan. Yun po ang katotohanan ngayon. Di lang ngayon, magpakailanman. Kasi kung manunod ka, bira na ako manood ng mga news kasi malulungkot ka. Bakit? Pabata ng pabata ang gumagawa ng masama, pabata din ng pabata ang mga namamatay. Bakit?
walang pagkaalab sa pagmamahal ng Diyos. Tayo po, mapalad tayo. Bakit? Nandito po tayo ngayon, narinig natin ang mensahe ng Diyos about pagmamahal. Fervently love. Dapat yung pagmamahal na yan, nakikita. Tingnan mo yung katabi mo. Nag-aalab ba? Nag-aapoy na ba? Ha? Hindi sa impyerno, ha? Alab na pag-ibig yan. Sabihin niyo, alab ng pag-ibig. Kasi dapat tayo makita doon. Amen? Sino po gusto magkaroon talaga ng maalab na pag-ibig? Amen. Let us pray. Manalangin tayo. Ama namin Diyos, tunay nga po, Panginoon, kayo po pag-ibig. Sinabi niyo po yan in the book of John. Ay Diyos ay pag-ibig at ang pag-ibig ay Diyos. Lord, nung kami binago mo, Panginoon, hindi lamang yung luma namin pagkataong nawala. Kundi, Panginoon, yung ginagamit mong pagmamahal para sa amin, ibinigay mo. Binuhos mo, Lord. Upang yung pagbuhos mo yan, mag-umapaw ito sa aming puso, sa aming espiritu. Na ang puso namin matigas para magmahal. Pero Lord, binago mo ito. At patuloy mo kaming binabago. Upang lalong makita, Panginoon, na tunay po kami, Panginoon, ay yung aming pagkakilala, ng aming identity ay sa inyo, hindi na sa aming sarili, hindi na sa mundong ito, kundi nasa inyo na. Lord, habang tinutuklas namin ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig mula sa inyong mga salita, Lord, turuan mo kami, Panginoon, na huwag mamatay yung pag-ibig na ito. Kundi lalong magmalab, Panginoon. Lalong maging makita sa amin yung pag-aapoy na ito. At yun sa pamamagitan na patuloy kaming magmamahal. Kahit mahirap, Panginoon, na kahit kami nasasaktan, na kahit kami, Panginoon, inaalipusta, o binabaliwala, Panginoon. Lord, gagawin namin to sapagkat nature namin na magmahal. Sapagkat kami wangis mo, Panginoon. Na kami minsan nakaranas ng fervent love dahil sa inyo, Panginoon. Walang maliw na pagmamahal na galing sa inyo. Lord, hindi namin kayang gawin ito unless, Panginoon, hindi namin i-claim na yung pag-ibig na yun, yung nature na yun nasa amin. And right now, Lord, we claiming, tinatanggap namin yung pag-ibig na yan, Panginoon. Yung pag-ibig na maningas, pag-ibig na maalab, Panginoon, na kayang tupukin anuman ang kasalanan, kayang lusawin, Panginoon, ang mga unforgiveness na yan, Panginoon. Sapagkat hindi na para sa amin, kundi para sa inyo. Dahil mahal ka namin at ang Espiritu na ibinigay mo sa amin, ang Espiritu sumusunod sa iyo ng mabuti upang sa aming pananalangin, Lord, tama ang aming nilalapit sa inyo. Turuan mo kami na huwag sukuan yung mga tao na hirap namin mahalin, pero mamahalin namin para lalo mag-umapoy yung pag-ibig na galing sa inyo. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na makita yung pinakamabuti para sa mamahalin namin. Hindi yung mga nakaraan nila, hindi yung mga na-offenses na nagawa sa amin, kundi Lord, yung pag-ibig mo makita. Sapagkat nais namin yung pag-ibig mong yan, ang maranasan nila. Hindi makasariling pag-ibig. Lord, turuan mo kami sa aming mga pamilya, lalo mga magulang, na magkaroon ng pagkaunawa at pagmamahal sa aming mga anak. Na kahit sila, Panginoon, ay minsan nakakagawa, pero Lord, mamahalin pa rin namin sila. Tuturuan namin silang magmahal. Papaalala namin yung pagmamahal na naranasan namin, ipasa namin sa kanila. Hanggang sila magkapamilya, Panginoon, gagawin namin to. Upang sa ganun, Lord, makita nila yung aming ipinapasa galing sa inyo. At alam din namin, Panginoon, ang buhay namin, ipanandalian lang namin dito sa mundong ito. Lord, magtatanim kami ng pagmamahal upang mamunga ito ng lubos na pagmamahal na galing sa inyo. Hindi nagmamaliw, hindi kumukupas. Sapagkat, Lord, sinabi nyo nga po, lahat ay magwawala, lahat ay maglalaho. Pero ang salita mo, ang pag-ibig mo, mananatili magpakailanman. Lord, salamat po sa umagang ito. Sa mensahe mo, muli mo ipinakita, na-discover namin, natuklasan namin, na dapat ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, hindi namamatay, hindi nawawala, kundi patuloy na nagniningas, umaalam, katulad ng pag-ibig ng Diyos sa amin lahat. Sa kabila kami, Panginoon, ay may kahinaan at pagkakamali. Pero ang pag-ibig nyo, mananatili at naniningas, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong kapurihan at kadakilaan. We love you, Lord. In Jesus' name we pray.
Amen. Palakpakan natin ang Panginoon at sa